Yung lahat, sana samahan niyo po ako sa aking channel at pag-usapan po natin ay mahilig ba sa sex si Gato Rizal? Pero bago po yan, may bibigay ako sa inyong trivia about Jose Rizal. May nagsasabi na si Jose Rizal ay may relasyon sa kanyang kaibigan na Austrian na si Dr. Ferdinand Blumentritt. Ang basihan nila, una, sumulat siya kay Dr. Blumentritt na ang kanyang ginamit sa salutation ay esteemed sir. Ang pangalawang sulat niya, ang ginamit naman niya ay esteemed friend. So patuloy silang nagpalitan ng sulat nung siya ay nakarating na at namit niya na ang family ni Dr. Blumentritt sa Austria. Ang ginamit naman niyang salutation na siya ay nagpapasalamat sa buong pamilya dahil sa magandang pagtanggap niya sa Austria ay dear friend. At ang last na ginamit niya, basihan ng mga nag-iintriga kay Jose Rizal ay noong pinasulat niya si Blumentritt ng preface ng El Filibusterismo. So yung mga nabanggit na yan, ang basihan naman nagchichismis sa kanya na siya ay may relasyon kay Blumentritt. Kayo, convinced ba kayo? Dahil lang sa mga nabanggit na yon, ay may relasyon silang dalawa? Bakit nga ba attractive si Jose Rizal sa mga babaeng namimit niya? Una, because of his intelligence. Napakatalino ni Jose Rizal. He can discuss anything under the sun. Dahil dito, na-attract ang mga babae sa kanya. He discussed politically, he discussed everything economically, at ang kanyang paboritong discussin ay ang mga maltrato ng mga Spanish sa mga Pilipino. Ay, pangalawa, he is very gallant. He is gallantry to the women. Ang approach niya sa lahat man, anong uri ka man ng babae noon, he remained gallant to all women he met. At ang pangatlo, he is very respectful. Napakagalang ng approach niya sa mga babae during that time. Womanizer ba si Jose Rizal? Yan ang tanong ng marami kapag pinag-usapan na ang ating national hero na sigat Jose Rizal. Ano ba muna ang womanizer? Pag sinabing womanizer, hindi pa tapos ang relasyon mo ng una, may babae ka na naman. Nakahipag-date ka na naman sa ibang mga babae. At hindi lang isa, dalawa, tatlo, maraming babae. Alam nyo ba, si Jose Rizal ay may 11 babae. Oh, so sa palagay ko, pag nadinig nyo na 11 ng babae niya, womanizer siya. O sa palagay nyo, womanizer? Hindi po siya womanizer. Bakit? Ang ginagawa ni Jose Rizal, after one affair, saka lang siya makahipag-relasyon. Kung may relasyon nga siya sa mga babae na ito. Oh, ganon. Kaya sinasabi ko na hindi siya womanizer dahil hindi niya pinagsasabay. At he is not proud na having relation with 11 women na sabay-sabay. Yung 11 women na yon, isa-isa niyang idinidate o ang relasyon niya sa kanila. At ang last nga ay si Josephine Bracken na tinuturing niyang asawa, at kanyang pinakasalan. Sino nagkasal? Si Jose Rizal din. Silang dalawa ang nagkasal sa kay Josephine Bracken. Hindi siya kasi ikinasal ng simbahan, tinanggihan niya kasi nga siya ay tawag ng mga Kastila ay traidor. O dahil siya ay traitor, hindi siya binigyan ng right to be married noon sa Cebu. Doon sa Dapitan na part ng Cebu, na request niya sa mga Kastila nung siya ay naka-exile sa Dapitan. At ang una niyang minahal na babae ay ang kanyang pinsan at first cousin na si Leonor Rivera. Sa palagay nyo,
nagkaroon kaya siya ng sexual relation? Kasi ang tanong ko, mahilig ba siya sa sex? Nagkaroon ba siya ng sexual relation kay Leonor Rivera na kanyang pinsan? Naitago niya ang kanyang relasyon sa kanyang tito. Kasi saan ba si Sir Rizal nakatira? Sa bahay ni na Leonor Rivera. Kasi ang may-ari ng boarding house na tinitirhan niya noon sa Manila ay ang kanyang tito. Oh. Siguradong malimit sila nakikita ni Leonor Rivera. Pero magaling nga si Sir Rizal magtago. Naitago niya ang relasyon nila sa pamamagitan ng taimis. Taimis ang tawagan nila ni Leonor Rivera. Na yun ay mababasa mo lang ang taimis na yun kung gagamit ka ng ilaw na itatapat mong ganon yung letter sa lampara. Kung hindi mo gagamitin ng ilaw, hindi mo mababasa ang letter dahil ginagamitan ng invisible ink. At ang sunod niyang relasyon ay Miss L na taga rito sa Laguna, na walang nakakaalam kung anong pangalan niya. At ang sumunod ay si Leonor Valenzuela. Dalawang Leonor ang kanyang relasyon. At yun nga, nung dumating na siya sa abroad, ay kay Josephine, kay the Brackett women na magkapatid doon sa Brazil. Hindi siya natuloy din doon pakasalan dahil ang religion naman ng family. Yung mga Brackett sister ay born again. Siya naman ay siyempre noon ay Catholic, so hindi siya interesado magpakasal sa born again. Yon. At ang huli, nga tulad ng sinabi ko na, ay si Josephine Bracken, nanamit niya naman sa dapitan kasi ang uncle nito ay patient ni Jose Rizal. So nung naihatid na ni Josephine Bracken sa Manila, itong uncle niya na uuwi sa Hong Kong, hindi sumama si Josephine Bracken. Ang ginawa niya, bumalik sa dapitan kasi na in love kay Jose Rizal. So pinabayaan niyang umuwi ang kanyang uncle na bulag, pabalik ng Hong Kong, at siya naman ay bumalik ng dapitan para mag-stay doon dahil na-inlove nga siya kay Jose Rizal. Si Jose Rizal naman ayaw na magkaroon ng relasyon kay Josephine Bracken na hindi sila kasal. So ang ginawa ni Jose Rizal, ikinasal niya ang sarili nila sa tabi ng dagat. Dahil nga tinanggihan sila ng simbahan. Out of 11 na babae niya, tatlo lang ang tunay niyang minahal. Una, si Leonor Rivera na kanyang kasin. Ang pangalawa, si Bracken na nayon ay nasa Europe. At namit niya yun nung siya nasa Europe. At ang pangatlo ay si Joseph Bracken na itinuring niyang asawa. Pero sino ang tunay niyang mahal sa tatlo na yon? Si Leonor Rivera. Kaya lang naputol ang relasyon nila ni Leonor Rivera nung siya nasa Europe. Ang patuloy niya sinusulatan si Leonor Rivera, pero ang sulat ay hindi nakakarating kay Leonor Rivera. Bakit? Ito ay hinaharang ng nanay Leonor Rivera. Hindi ibinibigay kay Leonor Rivera ang sulat. Siya ang nagbabasa at itinatago niya yung sulat. So akala ni Leonor Rivera na wala siyang natatanggap kay Rizal na sulat, ayaw na sa kanya ni Rizal, pero actually hindi. So ang gusto ni Nanay Leonor Rivera, magpakasal siya sa isang engineer na taga Britain, na yun ay assign sa Dagupan na gumawa ng release ng tren. Yun ang gustong mapangasawa ni nanay ni Leonor Rivera. Pero si Leonor Rivera ayaw. Kaya nung siya ipinakasal ni Mama Bitang kay Leonor Rivera, hindi na niya ginawa kung ano ang ginagawa niya noong una. Pagre-rebelde yon yung Leonor Rivera. Lahat tumutugtog siya ng piano. Hindi na siya tumugtog mula noon. Hindi na siya tumugtog ng piano. Dahil nga siya nagrebelde. Kaya pinakasal siya sa lalaking hindi niya gusto. So nagkaanak siya doon sa lalaki na ito, na isang engineer nga. At nung pagkapanganak niya, namatay siya. Namatay siya sa panganganak. Yun. Kaya hindi natagal ang kanilang relasyon. At ang mga letters na naibigay niya ni Rizal at ang lahat ng mga binigay na alaala ni Rizal, sinunog niya. Inilagay niya sa isang sako at sinunog niya lahat. Si Rizal ay tinuturing nating intellectual lover. At kapag intellectual lover,
may interest pa kaya sa sex? Sa dami ng ginagawa niya noon, intellectual writings, sumulot pa siya ng No Limitang Hiren El Filibusterismo at nag-aaral pa siya noon ng medicine. At nag-specialize siya sa ophthalmology. May time pa kaya for sex? Na kung matatandaan nyo, nung nasa Spain, ay napakarami noong mga babaeng bayaran o tinatawag nating prostitute. O at ang mga Pilipino, na katulad niyang mga intelligent din, ay nag-engage sa prostitution. Eh siya kaya? Nag-engage kaya siya sa prostitution? Mahilig kaya siya? Dahil sa dami niyang mga engagement intellectually, eh nakakaisip pa kaya siya ng tungkol sa sex? Hindi naman ibig sabihin kapag intellectual ka at matalino ka at ikaw ay engage sa mga intellectual na ginagawa mo, eh hindi mo na naiisip ang sex. Sabi nga ng iba, the more you intelligent, the more you are intellectual, you are more engaged in sex. Eh gano'n kaya si Jose Rizal? Oh, paano kaya natin patutunayan na siya ay mahilig nga sa sex? Dahil nagkaanak siya kay Josephine Bracken ng isa na pinangalanan niyang Francisco. Sa ibang niyang relasyon ng mga babae, bakit siya walang anak? O kung hindi man nagkaanak, hindi niya nabuntis. Oh. Bakit kaya? At yun niyang pagkakaroon niya ng isang anak, iniintriga pa ng mga intrigero na baka daw hindi totoo yun. Invento lang daw yun na siya nagkaanak. Dahil nga naman isa siyang national hero at worship ng lahat. Oh, ay bakit nga naman walang anak? Sa dami ng babae niya. Oh. So, iiwan ko po yung tanong na sa inyo, ng intellectual lover does not mean he is not interested in sex. But, it does not prove or proven ng kanyang pagiging mahilig sa sex ay nagkaroon ng bunga. Dapat marami siyang nabuntis na babae sa Europe, na mga babae pa naman noon sa Europe ay liberated. Ay bakit kaya nga naman siya walang anak sa Europe? Pero naanakan niya dito sa Pilipinas ay isang Eurasian, ibig sabihin from Europe or from Asia. Kasi si Josephine Bracken ay pinanganak sa Hong Kong. Kahit siya European ang kanyang parents, pero ipinanganak siya sa Hong Kong, kaya ang tawag sa kanya Eurasian. Salamat po sa pagsubaybay nyo at pagsama nyo sa akin sa pag-discuss kay Jose Rizal. Maraming salamat po.